Ay, nako, ito po. Nako, medyo ang balitang ito, mainit-init pa. No? Ninervyos po, tila yata sinasabi ng nasa comment section at napanood ko ibang vlogger, ninervyos daw ata tila ang Malacanang. Nung sabihin o may nagpakalat na isang mensahe na ang INC daw ay hindi naman kasama sa pagrarally. Although dun sa message mensahe na yon, hindi naman kasama ang INC. So, dapat anong ninervyos nila? Kasi alam nyo naman, pag nabanggit lang ang rally ng INC, ninervyos tong mga to. Matuloy man o hindi. Kasi hindi nila alam Baka anytime, di ba? Eto po yon. Ngayon, pinaliwanag po ni Senator Rodante Marcoleta at ang kanilang liham na galing mismo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na kinaklaro yung tungkol dun sa kumakalat na liham umano. Sabi niya ni Senator Rodante Marcoleta, sino naman kayang grupo ang nagpakalat nito? Syempre, takot sa sarili nilang mga multo na, di ba? Isipin mo naman, nagpakalat ng isang mensahe. Kasi ganito po yan mga kababayan Yung pinakalat po na mensahe na ang Iglesia daw ni Cristo, sabi, hindi kasama o hindi sasama sa rallying ito. No? Yung maganda yung layunin, hindi sasama. Maganda yung nilalaman, walang paninira. Pero, ito para sa akin maraming naniwala. So, ano naman munting kaalaman? Okay naman Kahit fake naman maganda naman nilalaman Doon kayo nagkakamali. May mga panliling lang. Halimbawa, ganito. O sige, marami naniwala. Hindi na ipaliwanag halimbawa ng INC yung pinakalat ng nasabing grupong ito. Tsak, sabi ni Senator Rodante Marcoleta, ang nasabing grupong ito, maaari na against doon sa mangyayaring rally sa 21 ng mga sinasagawa ng iba. Di ba? Ngayon, nagpakalat sa isang mensahe, walang problema, nagpakalat siya. Kaso, hindi galing sa opisyal ng iglesia. Ang magiging resulta ng ganito, so maraming naniwala doon. Maganda, sabi nyo, maganda yung nilalaman. Hindi naman para kalabanin yung sige, maraming naniwala, milyon. Milyon ang nanonood sa Facebook, sa social media, iba pa sa YouTube, lahat. Milyon yan. Di ba? Pa isa-isa nakakakita. Lalo sa post. Okay. Ngayon, pag napaniwala na yung milyon na yon, tapos yung nag-post noon tungkol sa INC, nag-post ngayon. Tuloy na tayo mga kapatid mag-rally. So, hindi ka na mag-aalinlangan na maniniwala ka doon. Tama? Yung pala, may mindset lang kayo na kunwari hindi mag-rally ang INC, na hindi naman galing sa opisyal ng INC. Tapos, pag malapit na rally ng 21, magkakagulo, bigla nag-post sila na, tuloy na rally. Siyempre, yung ibang maniniwala. Kasi nyo, maraming sasama, kagulo. Hindi organized. Di ba? Kita nyo naman yung rally ng January 12 ng INC. Organized na organized sila. Tahimik, walang kalat. Dumating sila ng, sabi niya dumating sila na may kalat. Hindi, totoo lang. Kasi before mayroon natagpuan Mangilang ilan naman. Nung umalis, ang linis ang linis ng mga doon. Organized sila. Organisado talaga. May speaker. May Hindi si Martin yung speaker na malakas ang sounds. Hindi si Martin na speaker. Kasi yung speaker na yung mas okay pa yung speaker. Hindi, biro lang yun. Ito. Organize sila. Ngayon, sabi ng iba, natatakot sila pag naglunsad ng INC ng rally. Bakit nga ba? Ano bang gagawin sa inyo? Nag-peaceful rally naman ng iglesia. Nakita nyo sa January, kitang-kita naman ang lahat. Diba? Peaceful naman yung ginawa nila. Diba? Anong kinatatakot nila? Diba? Na mag-rally ang INC. Kasi nga, pag nag-rally ang INC, walang katulad. Buo. Solid. Sa 21, baka hindi mapuno yung Luneta. Maraming vlogger, influencer pupunta. Baka hindi nila mapuno yun. Ang nakapagpapuno na nun, INC lang. Kaya pag ang INC nag-rally, jump up. Iisa ang boses, iisa ang tinig, iisa ang katwiran. Kaya doon sila naaalarma. Kaya sabi ng iba, napapanood ko, nagpanic daw ang Malacanang sa ginawa. Daw yun hindi natin alam kung totoo yun. Panoorin natin ang palibot liham ng opisyal na sinasabi ng INC tungkol doon sa kumakalat na mensahe na hindi kasama ang INC doon sa mensahe na yon. Ito, si Senator Rodante Marcoleta at ang mensahe. Bakit naman kaya, sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan?
Yun na nga po, Sen. Kaya narito po, at babasahin ko po sa inyo, ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Naku po. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen. At tingnan mo, ang talagang mensahe totoo nito na walang nilalabas ang INC. Na ang sabi kanina, anong sabi kanina? Walang nilalabas ang INC tungkol sa, ito ulit natin. Parating sa iglesia, tungkol sa ating mga aktibidad, protesta, na isasagawa sa mensahe na wari nagmula sa pamamapublika ng Pilipinas. Ulit. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Hindi totoo yun na galing sa pamamahala yun. Sabihin, mismong ang leader pamamahala ng iglesia ay nagsabi na hindi totoo yun, yung kumakalat na yun. Ngayon, may napanood ako. Hindi galing sa akin to Napanood ko makiguro mga 3 video. Sinanonood din ako ng mga kapwa ko mga commentator actually, makakilala ko yung mga yun. Pero nanonood din ako syempre bilang mas ma-enhance yung kaalaman namin sa isa't isa. No, sa mga pagko-komento. May napanood ako sabi nila, dito natakot ang palasyo daw. Hindi natin alam kung saan nila kinuha yun. Baka hakarin nila yun, no? Ngayon, kinukwento ko lang sa inyo, natakot daw yung palasyo kasi nga, wala namang sinabi dito sa palibot liham na to na hindi sasama ang INC. So, doon sila natakot na baka sumama pa rin niya. Di ba? Kasi wala naman bilin dito na sabi na huwag sasama o sumama. Pero ang sa akin lang opinion, hindi kumikilos ang INC, tandaan yun, ng sarili nila. O maisipan ng grupo o doon sa isang lugar ng kanilang lokal, ng simbaan ng church. Hindi sila pwede mag-isip, tara, punta tayo Luneta, sama tayo. Hindi kanya ng pagkakilala sa INC. Sila, may isang pasya, may isang boto, may isang paghatol, may isang bibig, may isang salita, may isang pagdinig. Kaya hindi pwede magsulo kung sino man kasama ako. Hindi, hinihintay nila ang pasya ng namamahala. Ganon sila kadisiplinado. Ngayon, nabasa ko sa mga nagko-comment at napanood ko, nagpanik daw po ata ang palasyo sa ganung style. Bakit kayo magpapanik? Kung wala naman kayong ginagawang masama. Diba? Ako presidente, kahit mag-rally kayo maghapon dyan Walang problema dyan Kung wala akong tinatago. Parang ganun siya sabi ng iba. No? Tuloy natin.
Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. O wala kaming ganun pinalabas sa mensahe na hindi sasama. Di ba? Na? Kung mayroong dapat iparating sa iglesia, Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging... Pero hindi natin siya sabi dito sasama, walang ganun ha. Wala na nabanggit na sasama o hindi sasama ha. Basta, ito lang balita natin, ibinabalita natin, at yung mga nakomentong nababasa natin, naririnig. No? Sa atin ang mensaheng ito, Sen. Ano po? Pakinggan niyo si Senator Marcoleta. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September. Kasi takot na takot tong mga to na mag-rally. Hindi lang INC. Maging yung sa September 21. Kasi mapapansin nyo po, napakadami po nun. Isipin mo maski yung mga vlogger na maraming taga-suporta sila Boss Toyo, ang dami suporta nun. Mga 2 million yun. Halos iba doon nagpahayag na sasama sila. Yun lang yun yung Boss Toyo na yun tapos yung iba pa mga vlogger na influencer na sikat, nasasama rin sila doon. So, inaasahan talaga, aabot siguro ng daan-daan libo din, no? Sabihin, doon sila natatakot din na baka ano gawin nun. Pero nangako naman yun, sa nabasa ko sa mga post, wala namang arma sa dadalhin o manggugulo. Ipapahayag lang nila na itong flood control na to, masolusyonan. Kasi, ako sa opinion ko kasi itong flood control na to, sa pangunguna dati ng Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta, binaliwala nila yung investigasyon. Bakit? Sabi nila, wala daw kwenta si Marcoleta na mag-imbestiga, may kinakampihan. Kung may kinakampihan, bakit lalabas ngayon yung mga influencer? Binayaran yon? Wow! Hindi nyo kayang bayaran ng mga vlogger na yon dahil malalaki ang kinikita nun. Yung mga nagpahayag, ayoko magbanggit ng pangalan, pero may mga vlogger doon halos nasa 100, kumikita ng lagpas 200,000 isang buwan sa kanilang vlog. Hindi sila para bayaran ng ng 1,000, 2,000, sumama lang. Hindi. Sila, nandoon sila para magpahayag ng damdamin. Bakit? Bakit sila mag-rally? Yung pala, gumagana naman pala yung bilang bagong chairman ng Blue Ribbon pati pag-iimbestiga nyo sa Kamara pati sa Congress gumagana naman pala hindi, bakit may mag-rally pa? Ibig sabihin, yung pulsuna ng taong bayan ang nagsasabi na yung ginagawa nyong pag-iimbestiga ay hindi hindi sa isyong ito, kundi doon sa issue ng Duterte. DDS yung mga mag-rally, hindi DDS yun. Mga vlogger yon. Ang iba doon yan, iba nga doon, hindi naman DDS Iba doon, neutral lang Kilalang mga vlogger nag-post. Ayoko magbanggit lang, pero kilala yon. Kasi ayoko magbanggit kasi nakamaskara sila Hindi pag binanggit ko, di parang walang kwenta yung maskara nila. Nagmamaskara sila Di ba? Pan-ninja Pero mga influencer, mga kilang vlogger, sasama. Ang dami nun. Yun ang katunayan na ang ginagawang investigasyong ito, hindi sa pangunguna ng Rodante Marcoleta, sa pangunguna nyo ngayon, na walang nangyayari. Bakit? Kitang-kita Taong bayan nagsasalita. Hindi naman nagsasalita. Individual na ako yung si Toby Chanco, Vic Rodriguez, Sara Duterte, o iba pang mga, hindi naman sila nagsasalita Ang nagsasalita dito ngayon, taong bayan. Na, ibig sabihin, napakabisa ng ginagawang pag-iimbestiga dating na si Senate Tribune Committee na si Rodante Marcoleta, na bagay na binaliwala nyo ngayon, na ipinalit nyo yung isa, tapos, ang napupuntang usapan, doon sa Duterte, at yung isa naman, sinasabi, tuta ni Romualdez. Hindi ako may sabi niya inaano ko lang sa inyo. 21, araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi baka magkaroon ng... Sige po, ulitin natin para po sa kabatiran ng ating mga first paragraph, kababayan. Para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre
21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. Ano ulit. Sumali. Opo. Wala Ulit. pong na nanggaling sa iglesia. Ulit. Katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia Oh. na sinasabing Huwag kayong sumali. Opo. Dito na paranoid ang palasyo. Wala palang sinasabi ang INC na huwag sumali. Ibig sabihin, kinakabahan po ngayon ang palasyo na baka sumali. Di ba? Inang ibig sabihin eh. Kasi ako po, sa tagal kong commentator po, almost 15 years na po akong commentator eh. No? Dati nag-history pa ako. Babasubaybayan niyo ako. Pero, nagko-commentator po ako dati sa mga, hindi pa uso to eh. Hindi pa uso dati to eh. Wala pang ano dito eh. No? Sa iba pang ano eh, no? Nakikita ko yung mga salita kasi, nararamdaman ko. Alam mo yun, talagang matalino itong si Senator Rodante Marcoleta, no? Sabihin eh, tuloy natin. Wala pong sinabing ganon na bilin. Wala pong Na ganon. huwag sasali. Walang bili na huwag sasali. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga, Opo. ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, huwag kayong Sasali. Opo. Sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita. Dito Walang sa post. sinasabi ang INC na huwag sasali. No, walang sinasabi. Doon batay sa sulat na yun, ha? Walang sinasabi ang iglesia na walang sasali. Kasi nakalagay sa sulat na yun, huwag sasali. Walang sinasabi ang iglesia noon. Na ito sa social media, baka ho ma-promote pa, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibili sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kailang pinakalat. Yun po yung mali. Hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Ayun, Kung sino man yung nag-organize Opo, yan. oo. Nagpanik po. Sino kaya sabi niya ba, nababasa ko sa comment ng ano, iba, si Bonjing daw baka nagpanik. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo. Ganun ba? Yes po. Yes. Kinakatakutan. Alam mo ha, estimate ko, ito estimate ko. Kung lahat ng vlogger, mga sikat, na kilalang tao sa Pilipinas, at hindi vlogger, pati iba lang na Facebook user, sasama daw. Ang dami nun. Baka maabot ng 300,000, ganun. Just, kung halimbawa nasa paranoid sila nasa paranoid state sila no? Pag ang tao kasi nasa paranoid state, kung ano iniisip Maski hindi pa nangyayari, iniisip na niya no? Baka itong Malacanang, nasa panic attack siya, baka sumali ang INC. Si Senator Marcoleta sabi, baka sumama ang INC, napaparanoid sila ngayon. Naku, anong nangyayari? Kasi na-search ko kung hindi ko ipagkakamali sino yung abogado rito? Pakitaas lang, i-comment nyo lang anong sagot. Totoo ba, kapag ang people power, 1 million lang kailangan na tao, mapapababa ang presidente? Totoo ba? Parang kasi gano'n nasabi. O siyempre, pag sumama yung mga influencer, tapos yung INC, panic attack lang to wala naman siya sabi INC na ano gano'n iniisip nila, naku, ulit doon. Kinatatakutan nila na sumama tayo. Ganun ba? Yes. Hindi siya katakutan nila. Kasi pag sumama, nakita nyo naman sa Luneta, ayan na to, kita nyo naman to, ito, kita nyo to. Sabi nila, 2 million, 1.8 lang daw. Sino sabi 1.8 yan? 3 million mahigit yan, 4 million mahigit yan, andun pa sa mga puno, dun pa sa maniwala ka, ang layo-layo ng lugar na yan. Pero yung mga mall, dun sa maabot din yung mga tao doon. Siguro iba na, bawal may hika, bawal mainita, nag-mall na lang. Pag punong-puno yung mall, 100,000 yata pumasok doon na rally for peace. Ang dami niyan, nakiparticipate dyan. Pag yan nag-plus doon sa influencer, niisip ng tao, nako, baka nervyusin sila, nako, baka mababato, baka sisara mo po. Nako, palit lahat. Malmawa lang sasabi ng iba, nabasa ko, pag nag-people power bigla, baba ang presidente, hindi naman mangyayari Sa sample lang, nababasa ko lang.
Baka yun ang kinatatakot kasi nila eh. People power, boom, baba ang presidente, Sara upo. Tatakot, alis lahat, pati Senate, ubos lahat. Nagpapanik sila. O, isa tuloy. Oh, yes po. So inunahan na tayo. Pinreem po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw din sa lahat ng ating mga Hindi tagapagpapalay. pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi Walang sinasabing wag. Uy, wow, ninervous. Kayo naman. Sir Jen, si Jen, saka si wag niyo naman takutin ng palasyo. Natatakot ang palasyo eh. Kasi September 21, alam nila, marami din yon. Eh, pag sumama pang INC, nervyusin na. Baka kasi tambonding dyan eh. Hindi makapunta lalo ng hearing. Baka nervyusin na, baka hindi na umuwi yung isa doon sa Amerika. Na nagpa-BP lang eh, hindi na umuwi. Baka tuluyan din na umuwi yun. Wag nyo nervyusin po sa mga salita nyo. Dahan-dahan lang po kayo. hindi naman sinabing huwag eh. Oh, So si Saito pwedeng sumama. hindi naman sinabing wag eh. Nakakatawa lang. Bakit? Paranoid sila. Paranoid sila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Diba? Hindi alam, makakaalam kung sino mangyayari sa September 21. Maghahanda sila ng pulis. Dami. Tapos hingi daw sila ng permit. Pag wala daw permit, kailangan daw humingi ng permit. Nepal. Wala lang, binanggit ko lang. Nepal. Isa sa mga magandang akyatin na bundok. Di ba Mount Everest yun? Nepal. Di ba? Iba yung Mount Everest. Malaki sa bundok, akyatin. Di ba sa Nepal matagpuan yun? Sa Andes, yung ganito. Di ba? Hindi ko na Ganun ba? kung... Hindi, Yun naman. ay pinakamabuti sana hintayin natin ang kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron Sa takot bilin, nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun na hindi sila sumali. Ang mabuti na sa kanila namang galing. opo. Isang malinaw dyan siya na ang kaparaanan natin hindi po pinadadaan sa social media. Wala naman sinabi kasi wag eh. Di ba? Tagubili, wala sinabi ang ANC na wag. Doon lang sa bagay na nagpakalat ng na hindi yun galing sa INC. Oh, kinakabahan na. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Kaya Iglesia lang, ni kasi Cristo. kaya nila ginawa yan. Hindi para sa miyembro eh. Yung hindi miyembro. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Walang ganong bilin pala. Walang ganun. Di ba? Oh, wag nyo linlangin ang tao. Yung mga nagpapakalat na grupo dyan, check yun, tinitiyak ko, against yun sa pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control. Sino ka parang magganyan? Manlinlang ka ng tao. Ha? Ibig sabihin, sa kanyang nararamdaman ko, yung nag-post na yun kung sino mang grupo na yon, ayaw niya maayos itong investigasyon na to. Lalo na si Senator Rodante Marcoleta tinanggal sa Blue Ribbon Committee. Mas ayaw nilang lalo maayos ito. Ano ang katunayan na ayaw nilang maayos ito? Yung topic, papunta na naman kay Duterte. Tama, mali? Ha? Tinanggal nila si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? O, ano ibig sabihin nun? Gusto nila maayos o hindi? Tapos nag-post pa tong isa, Ito, nag-post, Si School Bukol, makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM. Tuta na ako. Sir, ang pinagbigyan mo isang bagay na mahalaga. Ha? Si Romualdez, sabi mo, pinagbigyan mo na, sir, anong tawag dun, sir? Ha? Tuta daw, hindi daw siya tuta para pinapalabas dito. Kasi pinagbigyan niya yung TRICOM. Minsan ka lang magbigay yung pinakamahalagang bagay pa. Di ba? Yung request nung tao na nabanggit din yung pangalan ng mga diskaya. Nabanggit siya, di ba? Si Romualdez. Dapat di ganun. Patas-patas. Dapat talaga ibalik sa Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta. Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen.
Maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang araw po sa inyo. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mag-ingat lagi kayo. Salamat po ng napakarami sa inyo. Mabuhay kayo.